Sa Malacanang na ang rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, o LTFRB, na bigyan ng 20 pesos per liter na fuel subsidy ang mga pampublikong sasakyan. Kasama rin sa rekomendasyon ng LTFRB ang pansamantalang dagdag pasahe na nakatakdang pag-usapan ng economic team. Ang detalye sa report ni J.M. Thompson. Isinumite na ng LTFRB sa Malacanang ang rekomendasyong 20 pesos per liter fuel discount para sa mga PUV drivers sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo kasabay ng inihaing rekomendasyon na pansamantalang pagpapatupad ng dagdag pasahe. Nakatakda ring pag-usapan ni na Executive Secretary Ralph Recto, Transportation Secretary Banoy Lopez at ng Economic Team ng Administrasyon ang hirit na dagdag pasahe. Tiniyak naman ng Malacanang na handa ang pamahalaan sa nakaambang transport strike kaugnay ng panawagan para sa fare hike. Ang nais ng pamahalaan ay pag-uusap, negosasyon, makita kung ano ang daing at kung meron mang magkakaroon ng transport rally, hindi po kasi ito ang tugon, hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Kayo naman po ay nadidinig ng gobyerno. Kung anong po ang nais na manibela, handa naman po tumugon ang ating pamahalaan para hindi naman po mahirapan ang ating mga commuter sa araw na ito ay kanilang gagawin. Iimbitahan naman ng LTFRB ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev at ang DOLE sa pagtalakay sa hirit na dagdag pasahe ng mga transport group. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, lehitimo ang kanilang mga puntong inihain lalo na sa epekto ng mataas na presyo ng krudo sa kanilang kita. Ayon pa kay LTFRB Chairman Vigor, bagamat valid at legitimate ang mga puntong ipinresenta ng mga transport group sa pagdinig, kailangan din nilang malaman ang panig ng ilang ahensya ng pamahalaan bago maglabas ng pinal na desisyon. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng ahensya ng ideya sa posibleng epekto ng taas pasahe at ano ang mga dapat pang ikonsidera kung tuluyan itong maaprubahan. Ayon pa kay Chairman Vigor, matutulungan sila ng iba pang ahensya na matukoy ang pinakaangkop na solusyon habang isinasaalang-alang ang sektor ng pampublikong sasakyan at mga commuter. Sa ngayon ay pinag-uusapan po, nakausap po natin mismo si Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. Para naman sa ilang driver ng pampasaherong jeep, pinakamainam na ibaba ang presyo ng produktong petrolyo. Pero dahil sa pabago-bagong sitwasyon nito sa world market, nais ng ilang grupo na itaas na lamang ang pamasahe para madagdagan ang kanilang kita kumpara sa kanilang gastos pang krudo. Ayon naman sa commuter na si Edith, makadadagdag sa kanilang gastusin ng posibleng taas pasahe. Itaas na lang yung discount sa gasolina. Sang-ayon naman ang motorcycle taxi rider na si Eduardo na itaas ang diskwento sa mga pampublikong sasakyan, ganun din sa pagtaas ng pamasahe para makabawi ang kagaya nilang namamasada araw-araw. Sana lang bumaba pa yung gasolina natin. Kasi nahihirapan kami, nagiging doble yung yung sa gasolina namin konsumo namin Tinitiyak naman ng pamahalaan na kanilang ikokonsidera ang kapakanan ng bawat isa at sisiguraduhin na matutulungan ang kapwa commuter at driver sa gitna ng problema sa gitnang silangan. J.M. Thompson, para sa Bayan.